Minsan ba pakiramdam mo na hindi ka karapat-dapat na lumapit sa ating Diyos? Na parang kailangan mo munang maging maayos bago ka manalangin. Pero kapatid, ito ang magandang balita. Hindi mo kailangang ayusin muna ang sarili mo bago ka lumapit sa Kanya. Lumapit ka at hayaan mong siya ang mag-ayos sa'yo. Pakinggan mo to kapatid. Kaya huwag tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Ang context po ng Book of Hebrews sa chapter 4 ay pinapakita dito na ang Panginoong Jesucristo ang ating dakilang punong pari. Siya ang nakakaunawa sa ating kahinaan dahil siya mismo ay naranasan ng tukso at paghihirap na ganito. Kaya ang panyaya ng Panginoon dito ay huwag kang lumayo sa Kanya. Huwag kang matakot na lumapit sa Kanya. Bagkus, mas lumapit ka ng may buong pagtitiwala at buong pananampalataya dahil ang trono ng biyaya ay hindi trono ng paghatol para sa mga nakay Kristo. Ito ay trono ng awa, kapatawaran at tulong. At tinuturo din sa atin ang mga salitang ito na hindi hadlang ang kahinaan para lumapit sa Diyos. Hindi kailangan ng perpektong buhay para makarating sa Kanya. Dahil ang Diyos ay handang tumulong sa tamang oras. Hindi malayo ang Diyos sa atin, kundi tayong lumalayo sa Kanya sa mga pagkakataon na nag-aalinlangan tayong lumapit sa Kanya. Kaya ang sabi sa Kanya mga salita, come boldly, come confidently, come as you are. Pag nahihirapan kasi tayo, ang madalas na nagiging reaction natin ay umatras. Pero ang spiritual response ay lumapit sa Kanya, kapatid. Lumapit sa panalangin, lumapit sa Kanyang mga salita, lumapit sa presensya niya, lumapit sa kalooban niya. Dahil ang biyaya ay hindi makakaptan ng taong ayaw tanggapin na kailangan niya ito. Kundi nakakamtan ito ng mga taong lumalapit sa Diyos at sa mga taong may totoong pagtanggap sa kanilang kahinaan. Kaya kung matagal ka nang hindi lumalapit sa Diyos, kapatid, dahil sa pangamba, dahil sa takot o sa kahinaan, ito ang paanyaya niya sa iyo, kapatid. Lumapit ka, huwag kang matakot. Hindi ka niya sasalubungin ng galit. Bagkus, sasalubungin ka niya ng habag, pagmamahal at kagalakan. Pagkatiwala mo sa Kanya, ang bigat, ang kasalanan, ang pagod, at mararanasan mo ang biyayang sapat sa bawat pangangailangan mo. Magtiwala ka sa Kanya, lumapit ka sa Kanya, dahil ang tronong lalapitan mo ay ang trono ng biyaya ng Diyos. Amen?